Good afternoon po, Miss Horizon Chaser. Happy morning. Para po kay Sec. Morales and Sec. USC Secretary Renato Solidum. But yung rap will stay with you wherever you go. Tapos pag naka-attain na sila ng scientist one rank, mas... You have option to call any of the... May kinalaman ngayon sa event itong mga scientists. Hi, Ma'am Horizon. Dorsey Enterprises sa San Jose City, Golden Beans and Grains Cooperative. Also for the NAS, the OSC, for giving this award. Mga OFWs natin sa ating mga scientists, sa kanilang mga... Happy morning! Muli ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser. Narito na naman po tayo sa isang napakahalaga na coverage mula dito sa Prime Hotel, South Triangle, Quezon City. At naging matagumpay itong oath-taking ng newly conferred and upgraded career scientist. At yun nga ay pinangunahan ito ng isang magandang programa ng Science Career System at syempre yung National Academy of Science and Technology Philippines. Nako, na itong naidaraos ito na maayos at mapayapa at ang lahat na nagsipagdalo ay masaya. So alamin natin ang buong detalye. Alright, sa ating mga kababayan na hindi pa po nakakaalam hinggil sa mga nagawa ng CSC at ng DOST at ng NAS, ito yung kanilang programang ito ng Civil Service Commission or CSC at ang Department of Science and Technology. Nasa pamamagitan nga ng SCS ay ipinakita sa programa nila yung Conferred Scientist Rank 211 na itong mga new researchers natin and upgraded the rank of 3 scientists. So narito yung Department of Science Technology kasama sina Dr. Albi Asuncion, Astronomo, Scientist 1 at si Juanito P. Jimenez Jr., Scientist 1, Jordan Madrid, Career Scientist 2. Sa Department of Agriculture, Maria Cecilia Antolin sa Career Scientist 1 at si Rodelio Idago, Career Scientist 1, Rene Santiago, Career Scientist 1, Andres Tuarez Jr., Scientist 1, and Danilda Hufana Duran, Career Scientist 2, at si Manuel C. Regalado, Career Scientist 2. Doon naman sa University of the Philippines, Melissa P. Montecalvo, Career Scientist 1, Rodney Perez, Career Scientist 1, Jocelyn Salvador, Career Scientist 1, at si Joy Ann P. Santos, Career Scientist 1, at si P.B. M. De La Cueva, Career Scientist 2. So, ayan. So, yan po yung mga newly tinatawag natin na new researchers and upgraded the rank of 3 scientists. Samantala, for introduction of scientists and awarding of scientist medals, ay pinangunahan ito ni academician Fabian Darit. Naging suki natin ito sa radio dito sa Happy Morning Show sa DWBL 10 at DWAD, na kung saan ay talagang pinakita yan sa atin ni academician Fabian Darit, yung kanyang mga nagawa sa ating bansa. Yan, so kasama siya sa introduction of scientists and awarding of scientist medals. And si academician Eufemio T. Rasco Jr., Chair Specialist Technical Committee on Agricultural Science Division. And si academician Estrella Alas Bastro, Chair Special Technical Committee on Engineering Science and Technology Division. Alright, so ito yung pinakamaganda sa mga magaganap sa ating mga masisigasig na mga scientists dito sa ating bansa. Dahil syempre, ano yun po natin, yung ating husay, yung pagpapagal ng ating mga scientists na halos talaga yata nakalimutan na nila ang kanilang mga sarili dahil para lamang po ay magawa itong mga pangangailangan sa ating bansa, kung ano man yun, at talagang kailangan nilang pagpapagalan ito ng mahabang-mahabang taon. Kaya naman hindi nagkulang ang ating gobyerno
para po sila ay suportahan. Yung conferred career scientists are ranked to receive the corresponding salary. Grade as follow: sa Scientist 1 or Scientist 1 das SG 26, Scientist 2 das SG 27, yung Scientist 3 SG 28, at Scientist 4 das SG 29, and Scientist 5 SG 30 ay entitled po sila na makareceive ng mga support grants. So, ito po yung mahalaga, di ho ba? Kasi para naman po ay natapatan yung pagpapagal ng ating mga scientists dito sa ating bansa, at para maiwasan nga daw na mag-abroad ayon kay Secretary Nograles sa kanyang press conference. Mamaya po ay mapapakinggan ninyo yung mga pahayag na yan. Alright, so yun nga, yung kanilang representation and travel allowance ay maibibigay yan. At ito pa, yung Magna Carta benefits, ibibigay din yan. At yung membership and international scientific organization, so napakaganda nito, ano po, at magkakaroon sila ngayon ng pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, at para naman makilala lalo yung ating mga invention dito, mga nagawa ng ating mga scientists. Alright, so eto pa yung subscription to scientific journals. So yan, publication of $3,000 per scientist yun every 2 years. Sana all. Alright, so sana na-inspired yung ating mga susunod na henerasyon na maging scientist na din, at wag lisanin yung ating sariling bansa at wag ibigay yung ating talino sa ibang bansa. So tayo na sana ang makikinabang dahil alam natin kung ano po yung pangangailangan ng ating kapwa mamamayan, at ang dito kung paano maiangat pa yung ekonomiya ng ating bansa sa mga hayop, sa mga agrikultura, at kung ano-ano pa na pangangailangan natin. So, kailangan talaga scientist. Pero alam niyo po ba, mga kababayan ko, lingid po sa ating kaalaman, yung sistemang ito ay na-develop na pala sa panahon ito ni Ferdinand Marcos talaga. Noong 1983, yung total number na 210. Kaya itong the roster of scientists conferred ay under the system brings the total number to 210 since the system was institutionalized in 1983 by President Ferdinand Marcos. So, lalong na-enhance ngayon sa ating pamunuan. Kaya, yung ating pamahalaan ay patuloy na nagsisikap kung paano pa masuportahan ito mahusay at magigiting natin ng mga scientists dito sa ating bansa. Alright, so yung SCS pala, sila yung tumitingin sa mga scientists natin, yung mga na-recruit nila, sila rin yung nagbibigay ng system, and yung tinitingnan yung kanilang career progression, and nagbibigay sila ng recognition and rewards, at kung ano yung mga rank na. Tapos binibigyan sila, siyempre magkakaroon na rin ng rank sa government service, ganyan. So, bawa, kung dati siya ay assistant director, magiging director, o diba? So, mga ganon. And yun nga, develop din yung poor highly qualified and productive scientific personnel. So, yan ang maganda sa ginagawa ng SCS. At para di naman tayo malito, ay katuwang nito yung CSC, Civil Service Commission ng Department of Science and Technology, with the CSC Chairman and DOST Secretary ay sila po ang nagsiservisyo sa co-chairs of the Scientific Career Council. So, yung the CSC program is now administered by the NAS Philippines. So, yan. Medyo para naintindihan natin yung kahalagahan ng mga
services na yan ng ating gobyerno para sa ating mga scientists. Alright, so malinaw yun at nagkaroon din po ng press conference. Pakinggan natin yung konting informasyon sa mga question and answer na naganap kasama ng inyong lingkod at may mga konting katanungan po tayo riyan. Nariyan din po ay sinagot naman ng ating NAS Director Luningning Samaritana Domingo na kung saan ay nanatili yan sa pagsuporta pa din. At nariyan syempre yung ating kalihim ng DOST na walang iba kundi si Secretary Renato Solidum Jr. na siya po ay talagang naka one-on-one interview rin po natin. So panoorin po yan. At yung syempre si Attorney Carlo Nograles, yung ating chairperson ng Civil Service Commission and Chairman Scientific Career Council. So pakinggan po natin at tuloy-tuloy lamang na sumubaybay dito sa Happy Morning Show News Online. Pa-like and subscribe. Good afternoon po, Miss Horizon Chaser ng Happy Morning. Para po kay Sec Nograles and Sec DOST Secretary Renato Solidum. Ngayon po, katatapos nga at sa ating pag-taking po sa ating mga scientists. So, ano po ang karagdagan na tulong na or suporta na ibibigay niyo po sa inyo ngayon? Thank you po. Malaking tulong po paging naging scientist 1 ka na. Kasi based dito at nabigyan ka na rank, nasatanggal yan sa'yo unless after due process for reasons, no? But yung rank will stay with you wherever you go. So malaking bagay po yun at isa nga yan sa advantages na magpa-rank ka as scientist. Kaya kami sa SEC, sa scientific career system natin, mabilis po kami nagbibigay ng ranks at nag-upgrade ng ranks. Kasi gusto nga namin mas maraming scientists to join us. Make sure na yung mga scientists natin ay hindi pumunta abroad at leave government. And of course, upgrade din ang mga ranks nila to provide them inspiration to do more research more, give more science and technology innovations for our country. So, tapos pag naka-attain na sila ng Scientist 1 rank, mas mabilis na silang umangat. Kasi yung first card na lang mahirap eh. So, this will actually encourage them more. But beyond the actual salary gain, no? I think we wanted scientists to be more siguro involved in an integrated manner with how we approach addressing the problems of the country. Siguro together with NRCP and the scientific career system, we must pull all our scientists to address the different problems. Kasi kung makikita nyo, tama yung unang katanungan ni Ruby, ang unang tanong niya sa mga agriculture-related scientists, di ba? So marami tayo magagaling to pull it. And then, but we also need to integrate yung social science aspect kasi minsan yung problema hindi science eh. Pwede management, pwede implementation. And implementing things at the local level, based on my experience, need social science people to also be there with us. So importante po na ma-pull po natin within the career system and the other scientific communities yung integrated effort. Thank you. Thank you. Yung pong at dun sa green technologies. Kaya guys, sino po ba ito? To address the malnutrition in specific localities, we also need to look at what agricultural products are being sold in that community. Babagay ba yung commodity na yun para ma-address yung nutrition o saan malapit ng mga bayan pwedeng bilhin at ilipat dun sa kabilang bayan. So those are very important. So kailangan ng geospatial digital transformation din. Overall effort. Thank you. I'm Terry Alta from BWWD Armed Forces Radio Program Buhay OFW ngayon, Siyensya at Teknolohiya. Ang tanong ko po is for everyone. First of all, congratulations po sa lahat. Sa mga research po, mga accomplishment, ano po ang magbibenepisyo sa ating pong sanggatahan ng Pilipinas at sa ating pong mga OFW? Thank you. Dami na tungkol sa ating mahalin natin yung sarili natin, yung itik natin,
producing the egg, na ginagawa natin balot. Noon naman sa atin yun, and siguro about other countries na nagpo-produce ng ducks, ang Philippines lang ang nag-concentrate sa egg because of that product. I-export natin, but we have salted egg. Ang Singapore are required sa atin ng salted egg because of the chips. Potato chips, and then maybe we can use it our banana chips. So mga local producers po ang makikinabang dito. At the same time, yung bang nagtitinda ng balot sa tuwing hapon. So it's a good livelihood for OFW. Ang DA po may just 2 weeks na bibigyan kami ng seminar online on eating production with value adding. So tingin ko po it's an opportunity for local OFW for local production po ng ating own negosyo. Positions. I believe that the faculty of universities are now to become career scientists. What are the criteria? And then we added in our program for orientation, mentoring. On the second day, tinuturuan na namin mag-compute. At tinuturuan na namin ang paraan kung halimbawa, i-determine mo kung ilan na lang ang kulang points saan, you have option to call any of the resource persons na kasama namin. So, pero talaga may criteria. Requirement is you should be recommended by your mother institution. Kasi yung scientific career system, nagko-confer siya ng rank. Pero yung mother institution mo, nagbibigay talaga lahat ng benefits due you. Kaya mamaya may may orientation sa mga newly conferred scientists, and if their bosses are here, sasama namin sila sa orientation. Kasi may implications in terms of benefits and resources needed from the mother institution. Ang binibigay lang kasi ng system, yung assistance pag nag-travel. Parang magkano ngayon? $3,000 US per year travel. Okay? Pero ito may measure every year, may evaluation. Tapos, second question talaga, hindi nag-aalaw ng faculty. So yung mga pinupuntahan namin sa orientation na may mga universities there, hindi katulad ng yung pinasila, may mga research, So, ang sinasuggest namin, hindi naman ang payo sa amin ng DBM at civil service, kasi sila nung panahon nag-divide kami sa civil service. Ang payo nila, i-convert some of the items ng faculty into a research faculty para magkaroon talaga ng kumbaga parang gayahin ng UP. So, hindi na sinasagot namin. Kasi paano mo fulfill kasi 75% devoted to research if you're not a researcher. More in theory into a high school student like me. Thank you. Kaya ng mga kabataan na pumasok sa STEM. Ang ginahanap nila yung siguradong trabaho pag nag-graduate. So, kailangan natin ipakita na kapag STEM course ka, may trabaho ka siya. Pero, paano mo masigurado may trabaho siya? Dapat paratihin ng ating mga kumpanya, mga investors talaga on science, technology, and innovation. Kaya nga pinupush ng DOST ang pag-create ng knowledge, innovation, science, and technology ecozones sa mga higher education institutions like SUCs. Kailangan mo lang at least 1 hectare na lupa at gusto mo talaga mag-invest para ma-attract ang mga companies, both international and local, na mag-stay doon sa inyong paligid. So kapag nangyari po yun, yung mga organizations na nandun na sa isang SUC, makikita ng mga kabataan na may trabaho silang tsak na pupuntahan pagkatapos. Isa lang yan sa paraan. Ang isa pa rin na yung mensahe kasi akala ng iba, pag sa science ka, yung napaka-high-tech na lahat ng gagawin mo. Pero ano yung practical na application sa buhay mo? Pwedeng ikaw, pag nag-graduate mo, mag-negosyo ka na lang. Hindi ka empleyado, kundi employer ka na. O, sino yung mga mayaman na mga tao sa mundo? Sa science and technology sila. Si Elon Musk, si Bill Gates, di ba? So, kailangan natin ipakita to our scientists na talagang
maganda ang hinahanap ng buhay. No? Kaya nga sa siyensya teknolohiya, buhay ay gaganda. Yun yung aking mensahe. So, paano makikinabang muli mga OFWs natin sa ating mga scientists, sa mga kanilang mga inaaral? Mula sa mga accomplishment or research outputs ng ating mga mananaliksik, mapapabuti nito ang buhay ng ating mga OFW at ng kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng high quality crops, yung ating mga bigas, mga gulay at mga prutas. Ganon din yung mga livestock, no? Mapapababa yung halaga nila, ngunit mataas ang kalidad. Kaya it will benefit not only the OFW but also their families and everyone in the Philippines. Alright, thank you po. Happy morning po, Secretary. Happy morning. Kumusta po? Buti. Ayan. Sec, may kinalaman ngayon sa event itong mga scientists natin. Ano po ba yung ating maaasahan pa na tulong ng UST? Bukod sa nabanggit po kanina sa press conference. Well, unang-una, ang mga scientists na nabigyan ng rank, no? Na magiging mas mataas ang sweldo nila, o di kaya yung mga scientists na na-upgrade yung rank, at talagang trabaho nila ay research. At ang tulong naman ng Department of Science and Technology dito, karamihan naman sa kanila ay nagre-rely sa research grants ng Department of Science and Technology. Kaya kami ay patuloy na umaasa na sila ay mag-avail ng mga grants doon sa priority programs ng DOST. Na sa tingin ko naman, lahat ng nabigyan ng award ay very relevant yung kanilang fields of specialization. Alright, so yun naman pala, no, so, talagang may pagsulong din sa pagbibigay ng tulong ng Department of Science and Technology. So ngayon po, Sec, may adjustment po ba nangyayari sa inyo ngayon? Na dati nga po, undersecretary, so ngayon kayo na po ang ating kalihim ng UST. So ano po yung hamon pala sa inyo para po maintindihan ng ating mga kababayan na nasa pag-a-adjust pa po pala tayo siguro. Meron po bang gano'n? Ang pag-a-adjust ay hindi naman ibig sabihin ay ako ang mag-a-adjust. Ang pag-a-adjust na ating ginagawa ay mas maging progresibo ang trabaho ng Department of Science and Technology. No? Unang-una, kung titingnan natin, yung mga katanungan kanina sa press conference pagdating sa supply ng mga agricultural commodities, paano mahihikayat ang mga kabataan para pumasok sa larangan ng science, technology, engineering, arts, mathematics, ay nakasalalay sa pagkakaroon ng talagang practical na talagang maiintindihan ng ating mga kababayan kung ano ba ang science and technology. At para pumasok ang ating mga kababayan sa science, technology, engineering, mathematics, at para naman mahikayat lalo ang ating mga kababayan na mag-invest sa science at technology, ang unang kailangan nating bigyan ng pansin ay pagkakaroon ng dekalidad na trabaho at dumami pa ang ating mga enterprises, ika nga ay mga businesses na gumagamit ng siyensya at teknolohiya. Kaya ang isang hamon sa iba't ibang ahensya ng department, ganoon din sa scientific community, ay hindi lamang gumawa sila ng research, mas kailangan tingnan din nila yung produkto ba na naisip nila na magagawa ng kanilang research ay mas mura, mas epektibo, may market perspective ba yan? Makakagawa ka ba ng produkto na mas marami ang gagamit at mas mura at hindi ka na kailangang umangkat pa? Kaya isa yan. Pangalawa, ang science at teknolohiya ay hindi exclusive. Hindi ibig sabihin mga scientista, researcher lamang sa national level ang gagamit nito at makikinabang. Ang pinaka-importante ay madama ng ating mga kababayan na ang aghama teknolohiya ay magagamit sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Inclusive ang science and technology. Kaya yung tinatawag nating technology transfer and commercialization ay napakahalaga. Yung
Small Enterprise Technology and Training Program, yung Community Empowerment through Science and Technology. Ito ay frontlines na projects ng DOST na nakakatulong directly sa ating mga kababayan na nasa laylayan, hindi kaya ay hindi masyadong nakakaangat, pero pwedeng umangat ang kanilang buhay. Pangalawang gusto din nating tingnan ay yung kalusugan ng mga tao at ang kalusugan ay apektado ng supply ng pagkain na sapat ang nutrisyon. Meron ding access sa tubig. Alam naman natin na maraming ahensya na involved sa water supply, pero marami pa rin tayong mga lugar na walang access ng potable water o maiinom. Doon tayo pumapasok. Pati rin sa malinis na supply ng kuryente, clean energy, yung magkaroon ka ng bahay o di kaya ay mga damit na maayos, meron tayo mga research dyan. So ibig sabihin, kailangan natin matulungan na magkaroon ng quality of life ang ating mga babayan through science and technology. Pagdating naman sa kabuhayan, kailangan maprotektahan ito kung sakali may mga natural na panganib. Pagdaan ng bagyo, pagsabog ng bulkan, lindol, tsunami. Wealth creation sa pamamagitan ng pag-develop ng mga businesses at trabaho ay kailangan may katumbas na wealth protection na maprotektahan ang hindi lang ang buhay, pati kabuhayan. At ang pangapat na napakahalaga din, at ito yung ginagawa ng ating mga scientista, paano magamit ng tama ang ating mga natural resources na hindi masisira ang kalikasan, hindi masyadong wasteful, no? Hindi masyadong maraming nasasayang, at masigurado na ang local government ay mag-adapt ng technology. So sa akin, hindi ako ang nag-a-adjust. Ang ginagawa natin, dapat pumunta ang Department of Science and Technology sa landas na mas maging pa siya, kapagkikinabang sa ating mga babayan. So nabanggit niyo na po lahat, Sec, na talagang na tunay po na mapakinabangan natin at gamit natin sa pang-araw-araw na ating pamumuhay. So paano mag-materialize ang lahat ng ito? At sino po yung investors na kailangan natin? Unang-una, within the Department of Science and Technology, ay magkaroon ng isang direksyon, isang kanta. Kaya may hashtag tayo na Science for the People. Ito ang siyensya na ginagamit sa kapagkibangan ng ating mga kababayan, pero ngayon tayong hashtag na One DOST for You. Na dapat lahat ng mga ehensya na may kaugnayan sa isang tema ay magkakaroon ng pagtutulungan. Meron tayong narrative o kwento na isa lamang. Within DOST isa. Pangalawa, kailangan natin ng partnership, unang-una sa mga industry players, sa mga businesses. So kailangan natin makipag-ugnayan sa kanila. Meron tayong pakikipag-ugnayan sa Philippine Chamber of Commerce and Industry upang mabigyan tayo ng market perspective doon sa mga proposal na ginagawa ng ating mga researcher, o di kaya magbigay sa atin ng tema na kailangan pag-research upang makatulong sa business. Siyempre, kailangan din natin tulong sa local level. Kaya meron tayong programa na pagkikipagtulungan sa mga local government official. At isa na dito ay yung Smart and Sustainable Community Program na kung saan lahat ng smart technologies can be applied. So napaka-importante po yun. At siyempre, kung pondo ang kailangan, marami naman pwede pang tumulong. At hindi lang dapat sa DOST ang gumasto, dapat yung mga local government at yung mga potential investor na pwedeng mag-invest sa mga technologies na na-develop. Last na po, doon po sa kailangan pa bang dagdagan ang budget ng DOST? Unang-una, nadagdagan ang panukalang budget ng DOST for next year ng mahigit 1 bilyon. Pero siyempre, yung ibang mga ahensya ng gobyerno within DOST at sa iba pa, meron din namang mga hinahangad na gusto pa nilang funding. So itatry natin madagdagan pa bago matapos ang taon. Pero definitely, ang aking message sa ating mga ahensya, kung ano man ang binigay ng gobyerno para sa pondo ng ating mga ahensya, kailangan nating ma-maximize. At ang pag-maximize niyan ay patungo doon sa 4 na strategic direction na binanggit ko. So, thank you, Sec. Hi, Ma'am Horizon. Thank you very much for this opportunity. I am Elisa Montecalvo, and I am very much thankful to be conferred as Career Scientist 1. This is very much thankful, and hopefully this will serve as my inspiration. Thank you, congratulations. Santiago,
from Bureau of Animal Industry, Scientist Month. Isang karangalan na makasali dito, nabigyan ng pagkakataon dito bilang scientist ng National Science. Sir, ano po yung inspirasyon natin? Tingin ko yung Filipino farmers. Sila yung dapat makikinabang kung ano man yung na-develop natin. At saka trabaho nga ito, di ba? So trabaho natin na dapat ibigay doon sa mga farmers natin para mapagbigay tulong para sa kanilang hanap buhay at pagkain. Thank you so much po. Dr. Daniel Dahumanataran, scientist to, newly conferred scientist to na Philippine Carabao Center under the Department of Agriculture. Gusto pong magpasalamat sa Civil Service Commission at saka sa National Academy of Science and Technology dahil prinap at in-implement po nila yung scientific career system na nagbigay sa amin ng malaking bagay para hindi na po kami pupunta sa ibang bansa para doon magtrabaho. And because of the scientific career system, we are here to serve the country, to develop innovations na mag-benefit ng ating mga farmers, ng ating people in general. So thank you very much po. We will do our best. With this upgrading, I promise to do my best. Develop mechanical row owning senior. These projects have been successful in promoting the adoption of soybean production processing technologies by cooperators and adopters, including KKK Enterprise in Paco, Manila, Don C Enterprise in San Jose City, Golden Beans and Grains Cooperative in Cabanatuan City, AG Food Products in Thank you so much po. Congratulations po. Lahat po ito ay nangyayari because of the guidance ng Panginoon. So, I just want to give back to God the highest glory and honor. And thank you also for the NAS, DOST, for giving this award. Actually, this is actually an inspiration for us, especially researchers, to do our best for our countrymen. Thank you and God bless. Congratulations po. Our families, friends, ladies and gentlemen, isang mapagpalayang araw sa ating lahat. Scientists have been officially sworn in the scientist position. We have been working and toiling for years to achieve this, and now it is official. Years because we love, because we enjoy, because we appreciate what we do. That despite adversity, we did not give up and persevered, and now we are scientists. At katulad ng nilalaman ng ating panunumpa, napakahalaga na bilang scientist. Nais ko pong i-emphasize na dapat nating pagyamanin ang ating kaalaman sa ating gamitin at sa buhay ng ating mga kababayan tungo sa pag-unlad ang susunod pang henerasyon. Shown out of the game. And ngayon nga po, we even encourage our fellow researchers na talagang mag-produce, maging more productive. So, yun na po, but in so doing, Council of the Philippines and as a member of the Scientific Career Council, allow me to thank contributions of our researchers in the government service. We believe that research is one of the important factors in the development of a country. Research is an essential investment towards nation building, sustainability, breakthroughs, and innovation. The SES believes that recognizing researchers like you is a way to encourage them to do more research and eventually sustain the promotion of a science culture and the advancement of S&T in our country. I would like to take this opportunity to sincerely thank and commend the services fervently rendered by the Civil Service Commission Chairman, Atty. Carlo Vinograles, and DOST Secretary, Dr. Renato Solitum Jr., who are serving as co-chairs of the Scientific Career Council and our fellow good decisions to make the Scientific Career Council become more responsive to the needs of career scientists and thus improve efficiency and productivity in research. Allow me to thank all the agency heads who are present here today for your continuing. Congratulate you once again
for another milestone in your career. We will make sure to support ang bansa ay uunlad. We entice them to join us and be with us, collaborate with us. So again, let us promote our world-class with you all for being with Panamit Sigma Pilipinas. Also known as Miss Horizon Chaser of Happy Morning. How do you see your role in price analysis concern in the future, knowing that there's an issue about the masa, huwag nang magpahuli. Subukan at patunayan ang nakakabilib na epekto ng Amazing Health Insight 15-in-1 and Health Insight 16-in-1 Herbal Coffee Blend. Ang dalawa sa pinakamasarap at pinakamamahal na herbal coffee mix ng mga Pilipino. Alright, so dito nagtatapos ang ating napakahalagang report mula sa Siyensya at Teknolohiya na kung saan itong SCS ay siyang nag-conduct nitong 2023 oath-taking ceremony of the newly conferred and upgraded scientists. Kaya naman matagumpay ito. Ayon kay Sec Nograles doon sa press conference na naganap na kami sa CSC, sa Scientifically System, ay mabilis po kami magbigay ng ranks. Kaya gusto nga namin na painggan nyo pa itong mas maraming scientists to join us. Kaya make sure na isa sa atin ay hindi pupuntang abroad, na dito muna sila to provide the inspiration to do more research for science and technology, the vision to our country. Kaya po hinahamon ni Sec Nograles itong ating mga scientists na huwag muna mag-abroad at tulungan muna nito ang ating bansa. Samantala, sa press conference pa rin ay nilalayon din ni Secretary Rene yung karampatang sweldo ng bawat scientist upang ma-involve nga ng gusto sa mga pangangailangan ng ating bansa at magkaisa sana daw silang lahat para sa halimbawa na sa ibang malalayong lugar ay iisa pa rin yung layunin nila at makatulong sa pagsulba ng mga problema sa bansa at nakatuwang yung NRCP. Kaya talaga naman na pinupush ng ating pamahalaan yung kahalagahan ng mga ginagawa ng ating mga scientists at yun nga na sana ay tuloy-tuloy ito at makatulong pa sa maraming problema ngayon na dapat masulba. Kaya alright, so yan lamang ang ating report. Muli ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser. Happy morning. I love you all.